kana kung mudawat na mo nga maway dadon, maupod ay atong dadon sa nasyonal, magpasalamat ni dako. Katong naaka, na ba kay kasabot ninyo, nga lain mo prangka na lang pod. Kay aron kay bawo pod mi, muanaan ang lungsod ug pinsay among adtuon. Kasabot magata. Klaruhay na lang ta, let us make it black and white. Prangkahin mi. Pag ato dito nga, murag kasabot na mami sa grupo nga, ari na lang man diri sa pikas, aron makaibaw pod mi og asa mi kadto. Nya way mahiubos. Daghang salamat. Thank you very much. Congressman Bob Cajes. Congressman. Sa akong kabahin, mag-iskot na po ko sa Segundo Distrito kay kung inyong una-unaon ang samok kaayo diri magyon sa Segundo Distrito. Ari ka sa First District ko makay samok kay usar may atong kandidato diha, coalition candidate si former Governor Erlang Pagos. Ari ta sa third, usar pa itong kandidato diha nga ay kontra si Secretariat. Pero diri sa second na diha ang problema. Labi itong pangutana og asa man tungtong ning lakas sa entablado. At ba labi na sa Talibon, labi sa Itape o sa Dagohoy. Kaya natong Talibon ron diha ang official candidate. Kini man si Vice Mayor Abstero. O naa diha sa website sa Comelec, sila may maoy official candidate. Nya independent kadang incumbent mayor karon. So usap pura nga si tulo nato nga kung atong sundon kita ang party rules, atong i-assume nga ato gid sila tindog kini ato mga kauban, ato gid sila mubarog sa entablado sa official candidate nga mao si Auxtero. So ingon sa na tabo sa Itape nga ato tagihapon sa official candidate si Monillas, ato usab sa Binido nga ato tabarog ato ni Villarias. Pero sa malagi na mga lihog lagi ni Gop, to man lagi sa Pikas, labi na sa Binido, sa Itape, o sa Dagohoy, o sa Talibon. So maangay ni nga maong resolbaron. So mubalik ya putas pangutana unsa magyo desisyon ni Gop. Iya bang panuntan ang iyang mga lihok o mubungat na lang yun siya nga tinuod na ang akong mga lihok maunay tawag Pikas so ako nang sundon o ako ibungat nga to agi ko sa Pikas. Mauro ni buktong paagi nga masulban ni kay nga naman o ato ning pugsong karon nga usaon nakapwesto naman ni sila sa Talibon ato ni silang bayaan ato ta sa Pikas mutapo posible pa ba na nga atong buhaton karon panahon na mo na itakong pangutana. So sakto mo balik po ta sa giingon ni atong kandidato pagka Vice Governor ni Konsing Lim, asa man tabarog karon. Nasugda na pa yan, gikan sa pagsugod ning samok, nasugda na diha sikan district nga tuag ta ini mga tawhana. Nya kalit lagi ta mo bali adto na puta sa Pikas nga atong gidudahan sa una pa nga lakas lang sa pangan pero sa buhat tuas Pikas. So ang gyud nga resolbaron kay pila na lang kasimana, nga duha na lang, nya magsugod dayon ang proclamation rallies. Sumauli nga bubalik yan putos pangutana palihog lang yung taon ibungat na unsay naa sa inyong kasing-kasing kung sa ngunyan na magkahukom na po ni sila nga asa gyud kita tungtong sa entablado. Ang ako lang i-assume pagkakaroon this early nga na may giingon sa Biblia those who are not with us are against us ato lang po i-presume nga wa man sila ubat kanato karon nakaibaw na magyud na sila unta nga pila na kasimana nga gihatag nila nga magkahiusa ta wa pa mangyod so atong i-assume nga those who are not with us now are against us and that will guide us sa atong mga future actions kung asa ang kasagaran sa lakas officials nga giakaron dinhi tungtong unya sa entablado. So daghang salamat. I would like it recorded that at least my last statement in this press conference is my unstinting support for President Gibo for our gubernatorial bet. Our vice gubernatorial bet, Mami Conching. And for the candidates that we're bringing in the 3rd district. When we look around us, we think that napakalalim, napakadilim. But as I was whispering to Edgar, maybe this is just what we needed at this time so that we can really strengthen the party. There is always a silver lining in every problem. So I throw my support to our gubernatorial bet, our vice gubernatorial bet, to President Gibo. Mabuhay ang lakas.
Finally, nagatong gipaabot sa ang panapos nga mga mensahe gikan sa atong provincial chairman sa Lakas ka PCMD o mo kandidato pagka-gobernador, si Congressman Edgar Chato. Salamat, Manong Fred. Before parting statements, ako lang buti pahibaw sa tanan nga on December 8th, last year, I called a dialogue between the governor, Congressman Cajes, and myself. It was done at Century Park Hotel in Manila. On December 24, si Edgar Chato nagtawag sa mga provincial candidates slate dito sa Bohol Tropics Hotel, the fellowship me for Christmas. The governor was present, Congressman Cajes was present, Rene, I think Artyap was somewhere. And of course, we agreed nga makita on December 20 with the presence of Secretary Art. On December 30, incidentally, Secretary Art was not in Bohol. Pagabot sa January, in absence sa events nga, nag-exchange of fire si Governor o si Congressman Cajes diha sa radio. February 2, ingabot ang ako ang official designation as party chairman sa Lakas. Diha po ko kibaw nga ang designation din ho February 2 pahingabot dili November 28 as turnover kitahin nato. February 8 nag-exchange me og communication ni Go. May pahibaw siya nako nga naana siya COMELEC sa iyahang decision sa iyang case sa 2nd District. And then, nindot ang taang sulat, pero doon siya tulo ka punto dito. And two of the points I thought was something that directly accused me of something. Ang first point niya was, unsaon ang renegade party members. The second issue that he raised was, unsaon man nato ang Lakas Kampi CMD members or slates nga gibutangan nimo o ni Congressman Cajes o Atbang. I answered that politely in another letter, and I can furnish all of you copies of the letter or dita mataas og istorya. The third point that he raised there was, unsaon man nato ng Lakas Kampi CMD nga mga kandidato nga gibutangan nimo og LDP candidates. And I think I partly answered that kaniha. Governor Lampagos partly answered that ganiha. Nga in the case of the 2nd District, Edgar Chato never called Governor Lampagos to tell him nga pabutangan og LDP. It was the governor who called. So, with that letter, I politely answered him and told him I really look forward to a dialogue. Paghuman, nag-set me og dialogue in Manila, February 24, in the presence of Secretary Artyap. Pag-abot sa 24, nanawag si Gob kaya moabot si Presidente Gloria Macapagal Arroyo sa Bohol. Then, wa madayon agamong tigos Manila, 24th. Si Secretary Artyap moabot gikan abroad 28th of February. Hibaw si Gob ana. Since the presence of Secretary Artyap was important, di mi makamiting earlier than February 28. But on the same occasion, about the same dates, hinggawas to ilang primerong manifesto attacking Congressman Edgar Chato. If you were Edgar Chato, what would you feel? We were exchanging notes with pleasant remarks. And so, naghuwat ko nga naay mosunod kay nahibalo naman ko nga it was a strategy nga kada semana naagyo i-atake ni Edgar Chato. But what made it very, very, very absurd was the fact that unsa mo gyud gusto nila di ay mahitabo. Nga dili man sa Bohol lang gi-publish, hasta man sa Sunstar sa Cebu gi-publish. Wa pa ba sila unsa ni kini matagbaw nga gibunal-bunala na sa Edgar dire. Kinahanglan pa gyud nga iabot nato sa Cebu ug sa tibuok Pilipinas. And insult also Lakas, both local and national. And they asked with all the newspaper prints nga ngano si Edgar wa magtawag og meeting. Di ba sila katubag pud anak pangutana by themselves?
Or maybe there are some people not telling the truth because